Si Abraham, na may orihinal na pangalang Abram, ay isang pangunahing tauhan sa Biblia at iginagalang bilang patriarka ng tatlong pangunahing relihiyong Hudaismo, Kristyanismo at Islam. Ang kanyang kwento ay detalyado, lalo na sa aklat ng Genesis. Tinukoy ni Santiago si Abraham bilang kaibigan ng Diyos sa Santiago 2 verse 23, isang titulo na hindi ginamit para kaninuman sa kasulatan. Totoo ba ang lahat? Nangyari ba talaga? At kung ito ay totoo, bakit inutusan ng Diyos si Abraham na ihandog si Isaac? Tara't samahan niyo kung alamin ang katotohanan at kung ano ang matututunan natin kay Abraham. Pero bago yan, sino nga ba si Abraham? Ang pangalang Abraham sa Hebrew ay nangangahulugang Father of Nations. Si Abraham ang ika-20 henerasyong mula kay Adan. Ipinanganak siya sa lungsod ng Ur sa sinaunang Mesopotamia, bandang 2000 BC. Ang pangalan ng kanyang ama ay si Terah, ang kanya namang ina ay hindi pinangalanan sa Biblia, at mayroon siyang dalawang kapatid na sina Nahor at Haran. Pinili ng Diyos si Abraham para sa isang espesyal na layunin, at inutusan siyang umalis sa kanyang tinubuang bayan, kasama ang kanyang asawang si Sarah at ang kanyang pamangking si Lot. Si Sarah ay hindi magkaanak dahil siya ibaog. Sinunod ni Abraham ang utos ng Diyos at naglakbay kasama ang kanyang pamilya at mga tagasunod sa Kanaan, na kalaunan ay kinilala bilang Promised Land. Dahil nagkaroon ng matinding tagutom sa Kanaan, pumunta si Abram sa Ehipto para roon muna manirahan. Nang paparating na sila sa Ehipto, sinabi ni Abram sa kanyang asawa, Sarai, maganda kang babae. Kapag nakita ka ng mga Ehipsyo, sasabihin nila na asawa kita, kaya papatayin nila ako para makuha ka nila. Mabuti sigurong sabihin mo sa kanila na magkapatid tayo para hindi nila ako patayin, at para maging mabuti ang pakikitungo nila sa akin dahil sa iyo. Kaya pagdating nila sa Ehipto, nakita nga ng mga Ehipsyo ang kagandahan ni Sarai. At nang makita siya ng mga opisyal ng Faraon, sinabi nila sa hari kung gaano siya kaganda. Kaya dinala si Sarai roon sa palasyo at kinuha niya para maging asawa. Subalit binigyan ng Panginoon ng nakakakilabot na karamdaman ang Faraon at ang mga tauhan niya sa palasyo dahil kay Sarah. Nang malaman ng Faraon ang dahilan ng lahat ng ito, ipinatawag niya si Abram at tinanong kung bakit hindi niya sinabi na asawa niya pala si Sarah. At dahil dito binalik ng Faraon si Sarah kay Abraham. Pagkatapos, nag-utos ang Faraon sa mga tauhan niya na paalisin na sila. Kaya dinala nila si Abram palabas ng lupain na iyon at pinaalis kasama ang asawa niya at ang lahat ng ari-arian niya. Mula sa Ehipto, pumunta si Abraham sa Negev, kasama ang asawa niya at dala ang lahat ng ari-arian niya, at sumama rin sa kanila si Lot. Napakayaman na ni Abram, marami na siyang hayop, pilak at ginto. Si Lot na laging kasama ni Abram saan man siya pumunta, ay may sarili ring mga hayop at mga tolda. At dahil marami na ang mga hayop nila, at iba pang mga ari-arian, hindi sila maaaring manirahan sa iisang lugar. Dahil dito, nag-away-away ang mga tagapagbantay ng mga hayop nila. At para maiwasan ang alitan, iminungkahi ni Abraham na maghiwalay sila, at una niyang pinapili si Lot kung saang lupa siya maninirahan. Tumanaw si Lot sa paligid at nakita niya na ang kapatagan ng Jordan hanggang sa Zor ay sagana sa tubig. Kaya pinili ni Lot ang buong kapatagan ng Jordan sa silangan. Sa ganoong paraan, naghiwalay sila ni Abram. Si Abram ay nagpaiwan sa Kanaan, habang si Lot naman ay naroon sa mga lungsod ng kapatagan. Nagtayo si Lot ng mga tolda malapit sa Sodom. Ang mga tao sa Sodom ay talamak na makasalanan. Labis ang pagkakasala nila laban sa Panginoon. At dahil sa kasamaan nila, nilipol ng Diyos ang Sodom at Gomora. Kung gusto nyo malaman ang buhay ni Lot at kung ano ang nangyari sa Sodom at Gomora, may full video na ko nito at ilalagay ko na lang ang link sa description. Pagkatapos may kaguluhan sa rehiyon na kinasasangkutan ng ilang mga hari at kaharian sa lugar sa paligid ng Dead Sea. Sa panahon ng kaguluhan, ang mga hari ng Sodoma at Gomora ay nagdusa ng isang pagkatalo, at ang lahat ng ari-arian ng Sodom at Gomora pati ang mga pagkain nila ay kinuha ng mga kalaban nila. Nabihag din nila si Lot dahil doon siya nakatira sa Sodom at kinuha ang mga ari-arian nito. Nang marinig ni Abram na binihag ang kamag-anak nila, tinipon niya agad ang 318 niyang mga tauhan na talagang maasahan. At hinabol nila ang 4 na hari hanggang sa Dan. Kinagabihan, hinati ni Abram ang mga tauhan niya at nilusob nila ang mga kalaban, at natalo nila ito. Binawi nila si Lot, pati ang mga babae, at ang iba pang mga tao, at lahat ng ari-arian na inagaw ng mga kalaban. Pagkatapos noon, nagsalita ang Panginoon kay Abram sa pamamagitan ng isang pangitain. Sinabi niya, Abram, huwag kang matakot dahil ako ang magiging kalasag mo at gagantimpalaan kita. Pero sinabi ni Abram, O Panginoong Diyos,
Ano po ang halaga ng gantimpala niyo sa akin dahil hanggang ngayon ay wala pa po akong anak? Dahil hindi niyo po ako binigyan ng anak, kaya isa sa mga alipin ng sambahayan ko ang magmamana ng mga ari-arian ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, hindi siya ang magmamana ng mga ari-arian mo kundi ang sarili mong anak. Masdan mo ang mga bituin sa langit, bilangin mo kung makakaya mo. Magiging ganyan din karami ang lahi mo. Nanalig si Abram sa Panginoon, at dahil dito, itinuring siyang matuwid. Si Sarah na asawa ni Abram ay hindi magkaanak. May alipin siyang babae na taga-Ehipto na ang pangalan ay Hagar. Dahil hindi pinahintulutan ng Panginoon na magkaanak si Sarah, pinasiping niya ang alipin niyang babae kay Abram, baka sakaling magkaroon sila ng anak sa pamamagitan niya. Pumayag si Abram sa sinabi ng kanyang asawa. Kaya ibinigay ni Sarah si Hagar kay Abram para maging asawa nito. At nagbuntis nga si Hagar, subalit nagmalaki si Hagar at hinamak nito si Sarah. Nagreklamo si Sarah kay Abram dahil sa mga nangyayari, kaya ibinalik na lang ni Abram si Hagar kay Sarah bilang alipin nito. Simula noon, hindi naging maganda ang pakikitungo ni Sarah kay Hagar, kaya lumayas na lamang ito. Nakita si Hagar ng anghel ng Panginoon doon sa bukal ng tubig sa ilang. Tinanong siya ng anghel, Hagar, alipin ni Sarah, saan ka ba nanggaling at saan ka pupunta? Sumagot siya, lumayas po ako sa amo kong si Sarah. Sinabi ng anghel sa kanya, bumalik ka sa amo mo at magpakumbaba ka sa kanya. Pararamihin ko ang lahi mo na ang dami nila'y hindi mabibilang. At sinabi pa ng anghel ng Panginoon sa kanya, buntis ka na at hindi magtatagal ay magkakaanak ka ng lalaki. Pangangalanan mo siyang Ishmael dahil pinakinggan ng Panginoon ang pagtawag mo sa kanya dahil sa iyong pagtitiis. Bumalik si Hagar kay Sarah at dumating ang panahon na nanganak siya ng isang lalaki. Pinangalanan ni Abram ang bata na Ishmael. Nasa 86 na taong gulang si Abram nang ipinanganak si Ishmael. Nang 79 na taong gulang si Abram, nagpakita sa kanya ang Panginoon at sinabi, Ako ang Diyos na makapangyarihan. Palagi kang maging matapat sa akin at mamuhay ng matuwid. Tutuparin ko ang kasunduan ko sa iyo, pararamihin ko ang mga lahi mo at magiging ama ka ng maraming bansa. Mula ngayon, hindi na Abram ang itatawag sa iyo, kundi Abraham na. At ang iba sa mga lahi mo ay magiging hari. At tungkol sa kasunduang ito, dapat niyong tuliin ang lahat ng lalaki. Tungkol naman sa asawa mong si Sarai, hindi mo na siya tatawaging Sarai, kundi Sarah na. Tinupad ni Abraham ang iniutos sa kanya ng Diyos. Si Abraham ay 79 na taong gulang nang tuliin siya, at si Ishmael naman ay 13 taong gulang na. Isang araw, sinabi ng Panginoon kay Abraham, Maraming tao ang dumadaing doon sa Sodom at Gomora, dahil sobrang sama na ng lugar na yon, kaya pupunta ako roon para malaman ko kung totoo o hindi ang mga daing ng mga tao roon. Lumakad agad ang dalawang anghel papuntang Sodom, pero nagpaiwan ang Panginoon at si Abraham. Ang lungsod ng Sodom at Gomora ay baon sa maraming kasalanan, na nag-udyok sa Diyos para lipulin ang mga tao doon. Nagmakaawa si Abraham para sa lungsod ng Sodom, nagsusumamo sa Diyos na iligtas sila kung masusumpungan man roon ang kaunting bilang ng matuwid na tao. Dahil si Lot ay nakatira sa lungsod ng Sodom. Sa huli, pumayag ang Diyos na hindi agad lipulin ang lungsod, at dalawang anghel ang ipinadala kay Lot upang balaan siya sa nalalapit na pagkawasak. Pinagmadali si Lot ng mga anghel na umalis sa lungsod ng Sodom, at iniligtas nga ng Diyos ang pamilya ni Lot sa naglalagablab na apoy at asupre. Pagkatapos, inalala ng Panginoon si Sarah ayon sa kanyang ipinangako. Nagbuntis si Sarah at nanganak ng lalaki kahit matanda na sila. Pinangalanan ni Abraham ang sanggol na Isaac. Nang ipinanganak si Isaac, 100 taong gulang na si Abraham. Dumating ang panahon na sinubukan ng Diyos si Abraham. Tinawag niya si Abraham at sinabi niya, dalhin mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac at pumunta kayo sa lupain ng Moria. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ialay mo siya sa akin bilang handog na sinusunog. Kinabukasan, maagang nagsibak si Abraham ng mga kahoy na gagamitin sa paghahandog at isinakay niya ito sa asno. Lumakad siya kasama si Isaac at ang dalawa niyang aliping lalaki papunta sa lugar na sinabi sa kanya ng Diyos. Nang ikatlong araw ng kanilang paglalakbay, nakita ni Abraham sa di kalayuan ang lugar na sinabi sa kanya ng Diyos. Kaya sinabi ni Abraham sa dalawa niyang alipin, dito muna kayo at bantayan niyo ang asno, dahil aakyat kami roon para sumamba sa Diyos. Ipinapasa ni Abraham kay Isaac ang mga kahoy na gagamitin sa paghahandog, at siya ang nagdala ng itak at sulo.
Habang lumalakad sila, sinabi ni Isaac, may dala po tayong sulo at panggatong pero nasaan po ang tupa na ihahandog? Sumagot si Abraham, anak, ang Diyos mismo ang magbibigay sa atin ng tupang ihahandog. Nang dumating sila sa lugar na sinabi ng Diyos, gumawa si Abraham ng altar na bato, at inihanda niya ang mga kahoy sa ibabaw nito. Pagkatapos, iginapos niya si Isaac at inihiga sa ibabaw ng altar. Kinuha niya ang itak, at nang papatayin na sana niya si Isaac, tinawag siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit, Abraham. Abraham! Sumagot si Abraham, narito po ako. Sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang anak mo. Ngayon, napatunayan ko na may takot ka sa Diyos dahil hindi mo ipinagkait ang kaisa-isa mong anak. Paglingon ni Abraham, may nakita siyang isang lalaking tupa na ang sungay ay sumabit sa mga sanga ng kahoy at hindi na ito makaalis. Kaya kinuha ito ni Abraham at inihandog bilang handog na sinusunog kapalit ng kanyang anak. Muling tinawag ng anghel ng Panginoon si Abraham mula sa langit. Sinabi niya, ito ang sinasabi ng Panginoon, sumusumpa ako sa sarili ko na pagpapalain kita ng lubos dahil hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak. Bibigyan kita ng mga lahi na kasindami ng mga bituin sa langit at ng buhangin sa dalampasigan. Sasakupin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. At sa pamamagitan ng iyong mga lahi, pagpapalain ko ang lahat ng bansa sa mundo dahil sumunod ka sa akin. Pagkatapos nito, binalikan nila Abraham at Isaac ang kanilang mga alipin. Nabuhay si Sarah ng 127 years. Namatay siya sa Hebron sa lupain ng Kanaan. Labis ang paghihinagpis ni Abraham sa pagkamatay ni Sarah. Inilibing agad ni Abraham si Sarah sa kuweba na nasa bukirin ng Makpela. Matandang-matanda na si Abraham at pinagpala siya ng Panginoon sa lahat ng bagay. Isang araw, kinausap niya ang tagapamahalang alipin niya na nag-aasikaso ng lahat ng ari-arian niya. Inutusan niya ito na pumunta sa bayan ni Abraham para makahanap ng asawa para sa anak niyang si Isaac. Dahil gusto ni Abraham na ang mapangasawa ng kanyang anak ay mga kamag-anak din niya. At napangasawa nga ni Isaac si Rebeka. Nag-asawa ulit si Abraham at ang pangalan ng asawa niya ay Ketura. Ang mga anak nila ay sina Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak at Shua. Bago namatay si Abraham, iniwan niya ang lahat ng ari-arian niya kay Isaac. Pero binigyan niya ng mga regalo ang iba niyang mga anak sa iba niyang mga asawa, at pinapunta sa silangan para ihiwalay sa anak niyang si Isaac. Nabuhay si Abraham ng 175 years. Namatay siya sa katandaan na kontento sa buhay at kasama na ng kanyang mga kamag-anak na sumakabilang buhay na. Inilibing siya ng mga anak niyang sina Isaac at Ishmael doon sa kuweba sa Makpela. Doon inilibing si Abraham at ang asawa niyang si Sarah. Ano nga ba ang matututunan natin kay Abraham? Sabi sa Hebrew 11 verse 17 to 18. Dahil sa pananampalataya, handang ihandog ni Abraham ang kaisa-isa niyang anak na si Isaac nang subukin siya ng Diyos. Kahit na alam niyang si Isaac ang ipinangako ng Diyos na pagmumulan ng kanyang lahi, handa pa rin niya itong ialay. Sabi dito ay dahil sa pananampalataya, ay sumunod si Abraham na ihandog ang kanyang anak sa Diyos. Sa unang tingin ito ay tila nakababahala. Kung susuriing mabuti, malinaw na ang kahilingan ng Diyos na ihain si Isaac ay hindi nagpapakita ng pagmamahal. So ito imagine niyo paano kung sinabi sa iyo ng Diyos na, ihandog mo ang anak mo sa akin. Susunod ka kaya? Malamang kung ako si Abraham ay baka hindi. Dahil magkasakit nga lang ang anak natin ay hindi na tayo mapalagay, mawala pa kaya. Pero tignan mo si Abraham, kahit hindi niya naiintindihan at dahil sa pananampalataya niya ay sumunod siya sa Diyos na ialay ang kanyang anak. Ito ay magandang larawan ng katapatan, pananampalataya at pagtitiwala ni Abraham sa Diyos. Pero bakit kaya ang pagsunod niya ay nagpakita ng pananampalataya? Dahil pinakita niya na ang totoong pananampalataya ay sumusunod kahit hindi maintindihan at may panganib. Kaibigan, tandaan mo na sa tuwing may pinapagawa ang Diyos sa iyo ay isa itong pagsubok ng pananampalataya o test of faith. Alam mo ba na ang ating pagsunod ay pagpapakita sa Diyos ng ating pagmamahal? Pero ito yung maganda kaibigan. Kapag sumunod ka ay mabibless ka gaya ni Abraham at gaya ng mga taong sumunod sa Diyos ng may pananampalataya. Ano ang mga bagay na pinapagawa sa iyo ng Diyos na hindi mo sinusunod kasi hinahanapan mo pa ng sagot kung bakit mo susundin? Susubukan ng Diyos ang ating pananampalataya, ngunit hindi hihigit sa ating makakaya. Sabi sa Kawikaan 3 verse 5. Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Kapatid, huwag ka manalig sa iyong sariling katalinuhan kung hindi manalig ka sa Diyos na alam kung ano ang makakabuti sa iyo. Ano ang pinapagawa sa iyo ng Diyos na hindi mo maintindihan kung bakit?
Simulan mong sumunod kahit hindi mo maintindihan, at ito ang nakakamangha dahil pag sumunod ka na ay saka mo maiintindihan. Kaya pala pinagawa sa akin ito ng Diyos kasi ito pala ang plano niya sa buhay ko. Kaya napaka-exciting ng journey ng isang taong lumalakad ng may pananampalataya. Kaya kaibigan, huwag ka matakot kahit hindi mo maintindihan. Sumunod ka lang at manampalataya sa makapangyarihang Diyos.